Ayan. So now, our topic for tonight is duplication and retention. Okay lang ba i-type mo ang duplication and retention? Ayan, ang daming nagchat-chat sa ating chat box ng pangalan ng team. Ayan, duplication and retention, 'di ba hindi siya masyadong napag-uusapan. Tama kasi normally sa I Am Worldwide, 'di ba? Normally ang sinasabi lang naman sa atin, mag-invite ka, mag-training ka, ataw, follow up ka, magpa-pay-in ka. 'Di ba? Yun yung madalas kasi tama naman yun. Tama naman yun na kailangan nag-i-invite o kailangan may talk, kailangan nagdadala sa presentation, 'di ba? Yun yung normally naririnig natin. Pero naririnig mo ba yung mentor mo na mag-duplicate ka? Mag-duplicate ka nga. O, 'di ba? Hindi masyado. 'Di ba kasi dapat actually ito nare-realize natin na dapat ginagawa natin. Okay, pero as mentor, kailangan talaga na nililid din natin yung leaders natin na mag-duplicate or um, mag-build ng leaders. Okay, when we say duplication, sige nga, gusto ko lang malaman yung insights nyo or gusto ko lang malaman ano ba yung pagkakaintindi nyo sa duplication. Okay lang ba i-type mo sa chat box kung ano yung pagkakaintindi mo sa duplication? Duplication muna. Okay, sabi ni Mentor Eleanor, copy, leverage. Gumagawa ka ng copy. Okay, umuulit. Iba ibig sabihin ng magpalaki ng grupo, magparami, leverage. Okay, so para mas madaling maintindihan, ang duplication, 'di ba, normally naririnig natin ang salitang duplicate pag nagpapagawa tayo ng susi. Sino din dito yung nakaranas na magpa-duplicate ng susi? 'Di ba halimbawa bagong lipat ka ng isang bahay or apartment. Pag binigay sa'yo yung susi, bibigyan ka ng master copy. Tapos sasabihan ka na magpa-duplicate ka. Tama ba? Sino dito yung nakaranas na magpa-duplicate? 'Di ba? So ibig sabihin, pag nagpa-duplicate ka ng susi, papagawa ka ng exact copy ng master copy. Tama ba? Okay, so dito sa negosyo natin, ganun din mens. Okay, duplication is the name of the game. Okay, importante na tayo, pakinggan nyo to mentors tayo dapat naduduplicate tayo. Ibig sabihin, dapat kinokopya natin yung nauna. Yung nauna sa atin, specifically yung mentor natin na nag-guide sa atin. Dapat kinokopya natin para ma-duplicate tayo. Tapos, anong next? Kailangan tayo naman yung nagdo-duplicate. Okay, meaning to say, tayo kailangan duplicated muna and then later on, magdo-duplicate tayo. Now, when we talk about retention, ang ibig sabihin ng retention, yung naduduplicate natin, yung mga downlines natin or yung mga nasa under ng organization natin, dapat nagsistay sila long enough hanggang maging successful sila. Okay, nakukuha nyo mga mentors kasi madaling magpa-pay-in. Okay, pero ang pinaka-challenging na part is magstay sila under ng organization natin. Tama o tama? Kasi kahit sobrang galing natin na leader, sobrang galing nating magturo, sobrang galing natin mag-training, sobrang galing talaga natin. Pero hindi naman natin napapastay yung tao, sayang yung time, sayang yung effort, tama. Pero, eto lang gusto ko lang din sabihin sa inyo mga mentors na normal lang. Okay? Isiset ko na rin yung expectations nyo. Normal lang na may umaalis sa organization. Ang tawag po doon attrition. Normal na may nalalagas. Okay? Pero ang goal kasi natin ay pataasin yung retention. Ibig sabihin, i-minimize natin yung umaalis. Okay po ba yun mga mentors? Mamaya, tuturuan ko po kayo ng mga strategies. Ano ba yung mga strategies kung paano na ma-retain or magsistay yung mga tao sa atin, sa organization natin? Okay, so dalawa yung topic natin ngayon na duplication yung first, pangalawa, retention. Okay? Ayan. So now, let's talk about the why. Okay, bakit ba importante muna yung duplication?
Okay, number 1. Okay, sige nga, i-type mo nga. Builds, leaders, and achievers. Okay, yan yung number 1 na importance ng duplication. Okay, kasi sa negosyo natin, importante na meron tayong nare-reproduce na kagaya natin. Okay, na magli-lead din ng organization nila. Okay? Kasi hindi pwedeng tayo lang lahat. Kailangan nating ma-leverage. Kasi nga, network marketing to eh. Paano kung nagkaroon ka 1,000 downlines? Kaya mo ba ipag-IBP lahat ng 1,000 downlines mo? Question, di ba? Sino dito yung kaya mag-IBP ng 1,000? Na iba-iba yung oras ha. Iba yung pang 7 a.m., iba yung pang 8, iba yung pang 8, pang 9, pang 10, 11. Ay nako, mens, walang makakagawa nun. Okay? Lalo na kung ano, iba-ibang, ito malupit, iba-iba pang location. 'Di ba? O may piloso po, pwede magsabi, ipapapasok ko po sa webinar, nakasya ang 1,000. O pwede naman 'yun kapag webinar. Pero ang pinag-uusapan natin, paano kung offline, face-to-face? Hindi natin kayang lahat ipag-present or kausapin yung 1,000 na tao. 'Di ba? May 1,000 kang downline na nagpapakausap ng tig-isang invite. O 'di ba? Kaya that's why we have to build leaders na kayang gawin yung ginagawa natin para ma-leverage tayo. And at the same time, hindi lang leaders, dapat achievers din. Ibig sabihin, yung nabibuild natin ng mga tao, may nangyayari sa kanila. Nagkakaroon din sila ng resulta. Okay? So, kaya dapat importante tayo maging leader muna. Okay? Dapat tayo maging achiever muna. Okay? At hindi natin pwedeng sabihin, yung mentor ko naman, leader tsaka achiever, siya na yun. Okay? Hindi pwede, mens. Kailangan ikaw muna, mabuild ka as a leader, mabuild ka as an achiever. Okay? Before you can duplicate. Okay ba yun, mga mentors? Kailangan tayo muna. Okay lang ba i-type mo, tayo, ako muna. Okay? Ako muna. Ayan. Yan yung tamang mentality. Kailangan ikaw muna maging leader ka. Gusto ko lang malaman mo, mentor, na hindi ka ordinary member dito sa I Am Worldwide. Isa ka ng leader. Diba? Leader in the making. Kaya kailangan paniwalaan mo yung sarili mo na kaya mo maging leader dito sa I Am Worldwide. At kaya mo rin maging achiever dito sa I Am Worldwide. Okay? Pangalawa, skills growth. Okay? Kasi ang network marketing is ano yung network marketing? Pag naririnig natin yung network marketing, ano yung unang salita doon? Network. Network, kapag pinag-uusapan network, maraming tao. 'Di ba? So, ang goal natin, dumami or lumaki. Okay? Kaya, paano natin magagawang posible na magkaroon ng 100,000 or 200,000 downlines? Okay? So, kailangan natin na mag-duplicate, mag-build ng leader para dumami. Okay? Na darating yung time, mentor, 'di ba, halimbawa taga Manila ka. Darating yung time, may grupo ka sa Manila, may grupo ka sa mga probinsya, Luzon, Visayas, Mindanao, may grupo ka sa ibang bansa, sa Amerika, sa Canada, sa Europa, sa Southeast Asia, Africa, 'di ba? Gusto mo pati sa Antarctica pa eh. 'Di ba? Basta nakakarating yung product natin. 'Yun ang goal, mens. Pero hindi kasi natin kaya na all at the same time nandun tayo sa mga lugar na 'yun. Halimbawa, nakatira ka sa Manila. Kaya nga importante ang duplication eh. Para nang sa ganun, makapag-scale ka. Okay? Makapag-scale ka sa iba't ibang lugar, makapag-expand ka para lumawak yung organization mo. 'Di ba? Mag-build ka ng leader sa Manila, mag-build ka ng leader sa iba't ibang province sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sa Amerika, sa Europa, Southeast Asia, 'di ba? Kailangan meron kang ma-duplicate na leaders dun sa mga lugar na kung saan mo gustong mag-scale or mag-expand. Okay? Hindi pwedeng pupunta ka, alam mo yon, lahat ikaw yung leader sa bawat lugar na yon. Ako, mahihirapan ka. Hindi natin kayang hatiin yung katawan natin. Tama ba? Oh, next. Number 3, improves retention. Okay, again, sabi ko nga kanina, madaling magpa-pay-in. Maybe magstay yan 3 to 6 months, 1 year, 2 years.
Okay, pero paano kapag nainip? Paano ko napagod? 'Di ba? Kailangan natin mag-isip ng mga strategy na mapapastay natin and isa diyan yung duplication, okay? Isang recipe lang yan mensa yung duplication para ma-retain yung tao. Okay? So kung gusto mo na magstay yung tao, kailangan nagdo-duplicate ka or dinuduplicate mo siya. Okay? Kasi may pinanghahawakan siya eh, na alam niya na magkakaroon siya ng progress dito sa negosyo natin. Okay, so yan. Yan yung number 3 natin. Ano yung next natin? Number 4, prevents burnout. Kasi, mens, merong isang instance na meron ako nakausap na leader na sabi niya napapagod siya. Kasi ilang years na siya, at the end of the day, siya pa rin yung magaling. Siya yung nag-IBP, siya yung nagpo-closing, siya ang tech ng Zoom, siya lahat. Walang nakakagawa nung nagagawa niya. 'Di ba? Kasi nga hindi siya nakakapag-duplicate. Kaya nabe-burnout siya, nafe-feel niya yung burnout. So means importante na nagdo-duplicate tayo para later on di natin ma-feel yung burnout. Kaya lang natin nafe-feel yung burnout kasi ikaw lahat. Ikaw pa rin. And means hindi yun yung goal natin na ikaw ang pinakamagaling. Ang goal natin gumawa pa ng mas magagaling pa sa atin. Nakuha niyo mga mens? Okay, okay naman yun na i-goal mo maging magaling ka. Kailangan naman 'di ba excellence important 'yan. Pero kailangan umuusad yung journey mo dito sa I Am Worldwide na meron din gumagaling at meron kang nabubuo under ng organization mo. Yun yung tanong ko ngayon, Mens. 1 year ka na, ang tanong, may dinedevelop ka ba? Or may nade-develop pa under ng organization mo? O ikaw pa din. Pag nagpapa-meeting yung mentor mo at tinanong ka, sino yung core mo? Sino yung binibuild mo? Wala ka pa rin masagot? Kung wala pa, yan ang kailangan mong pag-isipan ngayong taong 2026. Kailangan mo magdesisyon na bubuo ka na ng core leaders mo. Yung poste ng grupo na bubuuin mo. Okay, para hindi ka ma-burn out. Kasi after 1 year, magkita tayo uli. Mag-meet tayo. Tatanungin kita, sino na yung mga leaders mo? Sino na yung dinedevelop mo? O sino na yung mga kasama mo? Baka ang sabihin mo pa rin, mens, ako pa din, di ba? Nakakalungkot naman yun, mens, kung ikaw pa din. Kailangan ni goal mo, sa end ng 2026, at least meron ka ng 10 leaders. Minimum yun, 10 leaders na dinedevelop mo under you. Kapag may event, hindi na lang ikaw yung uma-attend, kasama mo na sila. Di ba? Pag may pa-meeting yung mentor mo, pag tinanong niya, kasama yung core mo, meron ka ng kasama, hindi na lang ikaw yung mag-isa. Nakuha nyo, mens? Okay, so ang goal natin dito, magkaroon ng duplicated leaders para hindi tayo ma-burnout na tayo lang lagi lahat yung gumagawa. Okay? Kasi again, pag meron tayong core leaders na pwede natin mapag-delegatean, di ba? Halimbawa sa isang team, bawa meron kang training program. May pwedeng naka-assign sa host, may naka-assign as tech, may naka-assign as speaker, di ba? Everyday may naka-assign ka iba-ibang speaker, may naka-assign iba-ibang closer, sharer, may nagdi-discuss ng iba-ibang topics, hindi yung ikaw lahat. 'Di ba? So, nakaka-burnout 'yun kapag ikaw lahat. Okay? So, yun yung i-goal mo, mentora, at the end of the year, dapat may kasama ka na. At dapat yung kasama mo na yun ay dinedevelop mo. Okay? Binibuild mo as your leaders. Okay? Next, number 5, protects the organization long term. Okay? Kasi syempre, kapag meron kang naduduplicate na nasusustain mo yung laki ng grupo mo. Okay, bakit? Kasi sila din ginagawa yung ginagawa mo. Dahil dinuduplicate mo sila, sila din nagduduplicate din. Maraming gumagawa ng presentation, maraming nagkakandak ng trainings, maraming nagkakandak ng mentorings under ng organization mo. Healthy siya. Kasi hindi na lang ikaw yung gumagawa. Okay? Meron nang gumagawa ng mga ginagawa mo. Meron na rin nagpapalaki ng organization under ng organization mo. Okay? Which is nagiging sustainable yung grupo mo. Nagiging long-term siya. Okay? Kaya importante, duplication. Para hindi lang ikaw. Okay? Hindi lang ikaw yung
meron kang nagbi-build under ng organization mo. Okay, next. Last. Number 6, creates passive and residual income. Sino dito yung gusto ng passive income and residual income? Taas ang paa. Okay, mga ments. Ito po ang promise ng network marketing na hindi kayang ibigay ng employment. Diba? And that's the reason why, ito rin po yung dahilan bakit iniwan ko ang employment. At bakit pinili ko ang ganitong negosyo or maging entrepreneur. Kasi dito ko sure na makukuha yung passive and residual income. Okay, yung ibig sabihin kasi nito, mens, yung kahit tulog ka, kumikita ka. Kaya ngayon, ang tanong ko, mentor, yung sa ginagawa mo ba ngayon, halimbawa, wala yung I Am Worldwide. Sa ginagawa mo ba ngayon, pag natutulog ka, kumikita ka pa rin? Nang malaki. Nang malaki. Kasi si I Am Worldwide, ang promise niya, 6 to 7 digits income eh. Pwede nga hanggang 8 digits eh. Diba? Depende sa laki ng organization. Na passive ha. So means, kung yung ginagawa mo ngayon ay hindi nagbibigay sa'yo or hindi magbibigay sa'yo later on ng malaking passive income, why not? Okay, why not karirin mo na ngayon? Bakit hindi mo pa karirin ngayon si I Am Worldwide? Pwede na mga isabay eh. Diba? Kung part-timer ka, bakit di mo isabay? Kung full-timer ka, bakit di mo pa itodo? Kasi ito naman yung ibibigay eh. Diba? Long-term, passive and residual income, yung retirement income. Diba? Kaya kami ni Mentor Kinix, di kami napapagod gawin yung negosyo kasi nakatingin kami dun sa end goal. Diba? Yung freedom na kayang ibigay pagka nagkaroon na tayo ng passive and residual. Ibig kasi sabihin yan, wala na tayong ginagawa pero may na-generate na income. Diba? Yun po ang goal, mga mens. Kaya ngayon pa lang, mens, ipaga na natin. Diba? Fresh start tayo 2026. Wag mo nang isipin yung nangyari last year. Okay lang ba yun? Nakalimutan na natin yung mga hindi magandang nangyari at mag-move forward na tayo. I-look forward natin yung magandang mangyayari sa atin ngayong 2026 onwards. Diba? At mag-decide ka na ngayon, mens, na seseryosohin ko na talaga si I Am Worldwide. Magko-commit na talaga ako dito kay I Am Worldwide. Okay, kasi ito yung promise. Okay? Passive and residual income. Okay, so now, let's proceed to 5 levels of duplication. Okay, meron tayong 5 levels of duplication. Ano yun? Okay, number 1 is yung knowledge and skills. Ito yung pinaka-basic na kailangan natin ma-acquire. Excuse me lang. Ayan, ito yung pinakaunang kailangan nating ma-acquire or ma-duplicate, makuha. Okay, and saan natin makukuha tong knowledge and skills na to? Training and mentoring. Okay, sama na natin yung mga books na binabasa natin na related sa network marketing or personality development. Okay, so yan yung pinakauna. So ibig sabihin, mens, dapat yung knowledge and skills na meron yung mentor natin, dapat makuha natin. Okay? At yung knowledge and skills na yan, dapat ay mapasa din natin. Okay? So, kaya importante, nagte-training ka. Hindi pwedeng magte-training ka lang 1 buwan. Hindi pwedeng magte-training ka lang 6 months, 1 year. Tapos after 1 year na nagte-training ka na, hindi ka na-attend ng mga trainings. Yan po yung isa sa pinaka-pitfall, deadly pitfall, kung bakit maraming nagfe-fail sa network marketing, yung pag nag-stop na silang mag-training. O, di ba? Congratulate mo ngayon sarili mo kasi nandito ka. At kung matagal ka na sa I Am Worldwide, nagte-training ka pa rin, very good ka. Okay? Kasi wala ka pa dun sa destination disease. May mga mentors nagsa-stop na silang mag-training kasi may mga narating na, meron na na-achieve. Di ba? Pero ako, personally, never po ko nag-stop na mag-training, na mag-learn. Kasi ang totoong leader, ang mga successful entrepreneurs, lifelong learners po dapat. Hindi dapat nagsa-stop matuto. Kailangan lagi tayong hungry for knowledge. Do you agree? 'Di ba? If you will interview
successful millionaires and billionaires, even outside network marketing, yan yung mga hindi nagsastop mag-learn. Okay? Kaya yan ang gusto kong iparating sa'yo, Mens. Don't stop or never stop learning. Never stop acquiring knowledge and developing your skills. Okay lang ba mga Mens na i-promise mo sa akin na hindi ka magiging acne? Okay, sige nga, i-type mo, hindi ako magiging acne. Okay, kasi Mens, sa totoo lang, sakit yan ng mga networker. Lalo na pag nagkakaresulta na, ayaw na mag-training. Pag may mga na-achieve na. Diba? So, sana hindi tayo maging ganun later on. Next, mindset. Okay, bukod sa knowledge and skills, kailangan po may tamang mindset na nakakukuha din natin sa mga successful dito sa negosyo natin. Okay? At the same time, yung mindset na yan dapat napapasa natin. Kaya importante na maset yung proper expectations natin. Na mga men, sa negosyo natin, this is not a quick rich scheme. Hindi po to yung pagka-join mo next month, mayaman ka na. Or 1 year, mayaman ka na. Hindi po. Hindi po siya ganun. Yan po ang katotohanan. Okay? It takes 5 to 10 years. Depende sa mga nabasa ko pong libro, ang 5 years po, yan po yung average na nagiging successful pag may focus. Ibig sabihin, 8 to 16 hours per day na ginagawa mo daily ang negosyo. 8 to 16 kasi meron po ako nabasa na book na ang totoong full-timer 16 hours ginagawa ang negosyo. Ang part-time, 8 hours. So ngayon, ang tanong, ilang oras ba talaga ang nabibigay mo sa negosyo na to? Per day. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na 1 year na ako, wala pa nangyayari sa akin eh. Di ba? Ang tanong, dun sa 1 year, ilang oras lang binigay mo kay I Am Worldwide? Baka naman 30 minutes lang. Tapos once a week pa. O, di ba? Computein mo nga yun kung 365 days, 30 minutes lang, tapos once a week. O, ilang araw ko mo lang talaga ginawa yung I Am Worldwide. Di ba? Yung pinag-uusapan dito, 5 to 10 year plan, yung 5 years na yung pinaka-average. 5 years, 100% focus yan. Kaya means kung part-time ka lang here, tatagal yung plan. Okay? Kumbaga sa school, magre-repeat ka. Paulit-ulit ka sa first year, parang ganun siya. Para mas magets. Kaya kung ikaw gusto mo talagang may mangyari na as in malaki big result, focus ka. 'Di ba? Kaya dapat importante yung mindset na to, alam mo, at dapat tong mindset na to, mapasa mo din. Baka hindi mo pa alam, baka kasi pinangako ng upline mo sa'yo after 3 to 6 months, mayaman na agad. Hindi po ganun yun, Mens. Kasi negosyo pa rin po itong binibuild natin para tayo nagtatanim ng puno ng mangga. Okay? Kasi pag nagtatanim tayo ng puno ng mangga, hindi naman po ay agad nagiging puno eh. Taon ang bibilangin natin para maging puno yung buto ng mangga. Taon na pag-aalaga, pagkukultivate, 'di ba? Hanggang sa maging puno siya at pag naging puno na yan na yung pag bumunga na, di mo na mapigilan yung pag-harvest. Di ba? Ganun po kasi sa network marketing. Sa simula, challenging talaga kasi nga, wala ka pa talagang makikitang big result. Lalo na yung first, second, third, yan po yung pinakamahirap na year. Yung first 3 years. Kung part-time ka, mas challenging kasi nga, onti lang yung oras na nabibigay mo. Okay? Pero kailangan maintindihan mo, miss, na hindi po to mabilisang kita. Okay? It takes years. Pero at least, hindi naman malaki yung nilabas mo dito, mens. 'Di ba? Kumusta naman yung kapital natin? Napakaliit lang. Kaya walang risk. Wala ka namang na-risk talaga. Lalo na kung pera yung pag-uusapan natin. Pero yes, time. Bibigyan natin to ng time. Pero para magkaroon kasi tayo ng maraming time later on, kailangan magbigay muna tayo ng time sa negosyo natin. Tama ba? And also yung mindset ng seasons of sowing and reaping. Okay, importante mga mentors na maintindihan natin na merong sowing season. Yun yung nagtatanim tayo, yan yung nag-i-invite tayo, nare-reject tayo, kung saan tayo nagpupunta, nagbi-build tayo sa iba-ibang lugar. Sowing yung tawag doon. Wala pang immediate result yun. Okay? And hindi natin pwedeng i-expect na pag
nagtanim tayo doon sa lugar na yun, may bunga yun. Hindi natin pwedeng i-expect agad yun, mga ments. 'Di ba? Pwedeng nag-build ka sa, halimbawa lang halimbawa nag-build ka sa Pampanga, okay? Pero hindi doon lumaki yung grupo mo. Ang lumaki yung grupo mo, halimbawa sa Davao, 'di ba? Pwede kasing doon sa Pampanga, yung mindset mo medyo mali pa, bago ka pa lang, 'di ba? Hindi pa tama yung way mo ng pagbibuild. Pero nung nahinog ka na, nag-build ka sa ibang lugar, doon sumabog, doon lumaki. 'Di ba? So, means ganun ang pagtatanim. Basta ang importante, ginagawa mo yung part mo, nagtatanim ka. Okay? Tanim ka, and later on, aani ka. Ganun siya. Kaya kami ni Mentor Kinix, di kami tumitigil. Kumbaga, tanim, ibig sabihin, kahit ilan na naming taon to, so fifth year, di ba? May mga natira, di ba? May na-build na grupo, may nawalang leaders, may mga natira, may binibuild uling bago. Nagtatanim pa din. Di ba? Para sa mas malaking ani. Okay? And then meron kaming mga pinuntahan na lugar. Dami namin napuntahan na lugar sa totoo lang na hindi naman talaga din doon lumaki yung team namin. Pero at least nagtanim pa rin kami doon. Kumbaga nagkaroon kami ng experience. Yun yung kasi yung ina-acquire natin pag ginagawa natin yung negosyo, yung experience. And doon sa experience na yun, doon tayo nagkakaroon ng wisdom. Kaya dapat gawin mo lang ng gawin. Kasi hindi mo namamalayan, nagbabago ka na, nade-develop na yung mindset mo, yung skills mo, mas gumagaling ka na mag-present, mas gumagaling ka na mag-closing, mas gumagaling ka ng mag-build ng leaders, mas magiging magaling ka na mag-handle ng tao. Ganun siya, mens. Kaya dapat gawin mo lang. Okay, kasi ikaw pine-prepare yung best version mo para dun sa mas malaking grupo na nag-aabang para sa'yo. Kaya importante, gawin mo lang yung part mo. Huwag ka mapagod. Ayan, paano po ako paalis na ulit sa PEP? Di na ako makaka-attend ng trainings. Ayan, so mens, ayun, sa Zoom. Sa Zoom ka mag-training if ever. Kailangan mo ng internet para ka pa rin, kapag training. Or recording, di ba? Sa YouTube, meron tayong mga recorded na mga trainings, doon ka mag-aral ng mga trainings. Kasi kompleto naman yung mga trainings, lalo na sa I Am Worldwide YouTube na channel. Okay? Next, level 3 system and results. Ang next na kailangan nating ma-duplicate, yung sistema. Okay, yung sistema ng kumpanya, ang sistema ng grupo kung saan ka under. So, kung ang grupo kung ang grupo mo may onboarding system, ano ibig sabihin ng onboarding system? Yan yung parang training program kung paano mo gagawin yung negosyo step by step. 'Di ba? Kung yung grupo mo may checklist, that's good. Okay, and yung whole I am formula, which is yun naman yung tinuturo sa atin sa trainings natin, 'di ba? Yung formula ng results. 'Di ba? So kailangan natin ma-acquire 'yan, yung sistema na 'yan, at tayo mismo kailangan maging involved diyan sa system na 'yan para tayo din ma-duplicate din natin 'yan. Tayo muna, 'di ba? Sabi ko nga kanina, sabihin natin sa sarili natin, ako muna. So kailangan ikaw muna gawin mo siya. Gawin mo yung sistema, maging involved ka sa sistema. Okay, and then later on, ikaw naman yung gagawa niyan. I-implement mo naman yan sa grupo mo. Okay? Are you learning po, mga mentors? Type I am learning kung meron kang natututunan ngayong gabi. Okay, mamaya po mas i-expound pa po natin yan, no? Number 4 is leadership. Okay? Ang next natin na kailangan ma-duplicate ay yung leadership. Pwede kasing magaling ka sa knowledge and skills. Okay? May tamang mindset ka naman. Okay, ginagawa mo yung sistema or involved ka sa system ng company and ng grupo mo. Pero hindi ka nagli-lead. Okay? Ibig sabihin parang ano ka pa lang, ordinary, ano ka pa lang din, member or follower ka pa lang nung mentor mo. So, ang goal mo, mens, mag-step up ka. Kailangan ang goal mo, maging leader ka.
Okay? Kaya kailangan observant ka. Observant ka, paano nagli-lead yung mentor mo or kung sino man yung fina-follow mo na mentor, kung sino man yung nag-guide sa'yo. Dapat observant ka kung paano niya ginagawa. And tayo as mentor, paalala ko lang din sa mga leaders na dito, dapat ikaw din aware ka kung paano ka rin nagiging leader sa grupo mo. Bakit? Kasi yan yung kinokopya eh. Kaya nga importante, aware tayo sa ginagawa natin para nang sa ganun, tama yung makopya. Nakukuha niyo mga mens. Okay, importante ang leadership kasi ito ang nagke-create ng malaking organization. Once na nag-step up ka na, diyan ka na makakabuo ng grupo. Okay, so ano yung mga important important key points sa leadership? Importante yung guide with involvement. Ibig sabihin hindi yung parang nag-uutos ka lang sa mga leader, sa mga binibuild mo na, gawin mo to, gawin mo to. Mas magandang pakinggan yung gawin natin to. Involved ka. Ikaw din, ginagawa mo rin yung pinapagawa mo sa kanila. Hindi yung parang ano ka lang, ang tawag doon, parang ka lang manager. 'Di ba? Importante kasi hindi ma-feel ng mga tao na parang mina-manage na lang tayo. Kailangan nai-involve ka pa rin sa kanila. Kaya nga ako, yung activity ng Team MVP, talagang sumasama ako. Hindi ko sinasabi, pumunta kayo dyan. 'Di ba? Bahala kayo dyan, pumunta kayo dyan. 'Di ba? Kumbaga, as much as possible, sumasama din ako. O tapos, flyering tayo. 'Di ba? Gawin natin. Kailangan involved din tayo kung talagang gusto natin na meron tayong ma-duplicate. Okay, ano pa? Correct with care. Excuse me, pasensya na. Ayan. Correct with care, meaning to say, as a leader, importante na nagfe-feedback tayo sa mga leaders na dinedevelop natin, sa binibuild natin. Pero with care, ibig sabihin yung may heart. Hindi yung nagko-correct ka lang for the sake of makorek mo yung tao. 'Di ba? Importante din yung careful tayo dun sa words. Kung paano natin sinasabi or paano din natin kinokorek yung mga leaders natin. Hindi yung napapahiya sila, hindi yung nafe-feel nila na nang pa-power trip ka lang, 'di ba? Importante yun mga mens, no? Kaya tayo dapat very kumbaga aware tayo kung paano tayo. Kasi again, kokopyahin kasi ng mga downlines natin yan eh. Kaya nga ako very careful din ako sa kumbaga hindi po ako perfect mensa, marami din po akong flaws as a leader, as a mentor. Hindi po ako sobrang galing. 'Di ba? Inaamin ko marami akong mga mali ding nagagawa or nasasabi. Pero pag ganun kasi, meron na akong awareness na ay dapat di ko pala yun sinabi. Ay dapat pala ganito, 'di ba? Kumbaga, magi-improve ako later on. So dapat tayo meron tayong ganun. Tawag doon konsensya. Kailangan ano pa rin, 'di ba? Yung nagli-lead tayo with konsensya, with heart. Tama? Okay, kasi kapag minamahal natin yung mga leaders natin or kino-correct natin with love yung mga leaders natin, mamahalin din tayo ng mga leaders natin, tama ba? Okay, next, develop not control. Ang goal natin maging magaling. Pero means, ang goal mo, mag-develop ka ng mga magagaling din under mo. So, hindi ka pwedeng micromanager. Yung ikaw lahat, yung hindi ka nagtitiwala dun sa mga downlines mo, dun sa mga pwede nilang gawin or dun sa potential nila, ikaw yung taga-IBP or minsan, dinelegate mo na, binabawi mo pa, ako na lang, para sure na mag-ano. Halimbawa, merong ipapakausap na client, big fish. 'Di ba? Instead na bigay mo na yung spotlight sa kanya, bigyan mo siya ng chance na siya ang mag-present, 'di ba? Kinuha mo pa uli. Sige, ako na lang para sure na ma-close yung deal. 'Di ba? Remember, mens, ang goal mo mag-duplicate. And kung ikaw lang lahat lagi gumagawa, hindi mo binibigyan ng chance yung mga leaders mo na mag-step up, maano yun, tawag doon, mapupunggok. Tama ba? Mapupunggok yung organization mo. Hindi siya mag-grow. Okay, kaya dapat develop, not control. Yung hindi pwedeng gusto mo ikaw lahat masunod, 'di ba? Hindi pwedeng alam mo 'yun, yung ikaw lahat, 'di ba? Kailangan nagde-delegate ka para ma-develop yung mga leaders mo. Okay? Next. Number 5, culture duplication. Okay, so importante na yung culture na meron si I Am Worldwide is
ma-acquire mo din para yun din yung mapasa mo. O, di ba? Kaya importante alam mo yung core values. Kasi yung culture ni I Am Worldwide nakadepende sa core values na inimplement ng mga BODs, which is ito yun. Nasa website to sa I Am Worldwide www.iamworldwide.com. Diba? Number one, ano yun? Integrity first. Dapat tayo yung kumpanya na hindi gumagawa ng mga hocus-pocus. Tayo yung mga leaders na may integrity pag ginagawa yung negosyo. Hindi nandadaya. Diba? Hindi ka gumagawa ng mga kabalustugan na ikakasira ng kumpanya. Hindi ka naga-underprice. O, diba? Wala naman siguro naga-underprice dito. Diba? Tapos pag may pay-in, pine-pay-in mo. Pag may reorder, pinapasok mo. 'Di ba? Kasi marami nang natatanggal dito sa kumpanya natin, 'di ba? All because of mishandling ng pera, 'di ba? Na pinag-inentrust sa atin. Ang nangyayari, nagagastos, 'di ba? Hindi na ipapasok, 'di ba? Kaya may mga natatanggal sa atin dito na mga members eh. Kaya dapat, wag nating sisirain yung magandang culture na meron sa I Am Worldwide na integrity first. Huwag nating sisirain yung pangalan natin kasi isa lang yan. Tama po ba mga ments? O, dapat wala nang wala naman sigurong gumagawa ng mga 'di ba? Hindi maganda. Hindi ka po magtatagal sa I Am Worldwide pag may ginagawa kang hindi tama. Okay, next, empowering people. Diba, ang goal natin, mag-empower, hindi mag-put down ng tao. Tama ba yung words ko? Hindi ano ba yung, opposite ng empower? Okay, ang goal natin, speak life. Speak life. Sige nga, i-type mo, speak life. Maganda, ang lumalabas sa bibig natin, yung makaka-empower, yung magkakaroon ng affirmation. Diba? Yung mapapositive yung tao pag kausap nila tayo. 'Di ba? 'Di ba sa ganun sa I Am Worldwide, makikita mo naman sa mga may-ari ng kumpanya natin, kay Press AM, kay VP, kay GM Ana. Iba pag sila kausap mo, pag nakikita mo rin sila nagpo-post sa Facebook, positive, empowering, 'di ba? Alam mo 'yun, yung talagang maganda yung mga lumalabas sa bibig natin kasi kung hindi maganda yung lalabas sa bibig natin, wag mo na lang ilabas sa bibig mo 'yan. Itago mo na lang. Keep it to yourself. 'Di ba? Kung negative yung lalabas, i-ano mo na lang. Suppress mo na lang, 'di ba? Or i-chat mo na lang sa sarili mo. O wag mo ipo-post, 'di ba? So, ang goal natin to build people up, to cheer them up, to empower them, 'di ba? So, 'yan ang culture na meron kay I Am Worldwide na kailangan tayo rin makuha natin para yun din yung mapasa natin. Ano pa? Shaping spirituality. 'Di ba dito sa negosyo natin hindi pera-pera lang, hindi lang goal ng mga may-ari na yumaman tayo. Ang goal din ng mga may-ari, maayos din yung buhay natin as a person. Maayos yung spiritual life natin. 'Di ba? Lalo na 'di ba si Press AM. Pag siya nagsi-speech or nagtuturo siya, laging biblical, 'di ba? Kasi nga gusto niya na mas mapalapit tayo kay God. 'Di ba? Na maging tama yung pamamaraan natin na ginagawa natin yung negosyo. At the same time, maging channel of blessing tayo sa mas maraming tao. Kasi nga, nabago tayo yung buhay natin because of I Am Worldwide and because nagkaroon tayo ng deeper relationship kay God. Okay, ano pa? Transforming communities. 'Di ba? So, tayo, hindi natin ginagawa yung negosyo para sa sarili lang natin. Para tayo lang ang umangat. 'Di ba? Ang goal natin, umangat din ng ibang tao. Kaya nga dito, transforming communities, 'di ba? Ibig sabihin you're thinking outside of yourself na rin. 'Di ba? Maggagawa ka ng community mo and then ang goal mo ma-transform mo yung mga tao na nakapaloob dun sa community na yun. Okay na magbago yung buhay nila. Kaya dapat tayo talagang i-goal natin na may magbago sa atin dito. Kailangan may ma-achieve talaga tayo dito. Bakit? Kasi hindi natin makata-transform yung ibang tao pag yung sarili natin hindi naman transformed. Tama ba? Tayo muna. Okay, yun yung i-goal natin.
Okay, and lastly, passion for excellence. Kailangan ginagawa natin yung negosyo na to na hindi pwede yung pwede na yan, 'di ba? Okay na yan, 'di ba? Naku, hindi pwede ang pwede na yan. Kailangan excellent, 'di ba? Bigay natin yung best effort natin. Kasi again, ang audience natin hindi yung mga tao sa paligid natin, ang audience natin si God. Kasi alam mo ba, pag ginagawa natin ng best yung kung ano yung in-entrust niya sa atin, kung saan niya tayo nilagay, nag-glorify natin siya. Alam niyo ba yun? Okay, na-honor natin siya if we're doing the best. 'Di ba? Kung saan niya tayo pinlan. Okay, and dito niya kasi tayo nilagay sa I Am Worldwide. So sabi nga, bloom where you are planted. Kung saan ka nilagay, galingan mo. Tama ba? Galingan natin so that we can glorify God through our actions. Okay? Are you learning po mga mentors? So now, ayan. So, alam nyo ba na ang duplication ay biblical? Okay, sige. Basahin natin to from second book of Timothy, chapter 2, verse 2 ng ESV. So, sabay-sabay nating basahin, mga mens. Sabi dito, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. So, kung mapapansin nyo dito, meron ako mga hin-highlight. You, me, faithful men, saka others. Okay? So, iba-ibang tao to. Okay? So, kung mapapansin mo dyan, sa verse na yan, makikita mo na mayroong 4 levels of duplication dyan. Sino yung you? E di ikaw, you. Or ang kinakausap niya dito, si Timothy. Sino yung me? Si me, si Paul. Kasi yung nagsulat nito ay si Apostol Paul kay Timothy habang nakakulong siya. Ito yung context niya, nakakulong siya. Ito na yung kumbaga ito na yung mga huling days niya eh. Parang nagpapaalam na rin siya kay Timothy dito. So hinahabilin niya na kasi sa kanya na yung mga tinuro niya, si Paul, yung mga tinuro niya kay Timothy, kailangan i-entrust niya daw sa mga faithful men. Ibig sabihin, mag-build ka ng leaders mo who will be able to teach others also. Ibig sabihin, mag-build ka ng mga tao na yung mga tinuro ko ipapasa din sa iba. O di ba? Biblical po yung duplication. And ang nagsimula po niyan si Jesus Christ. Kasi ano po to eh, New Testament po ito. 'Di ba? Sa New Testament yan yung nag-build ng 12 disciples si Jesus Christ, tama? And yung 12 disciples na yan, yun yung nag-build din ng mga disciples din nila. Kaya nagkaroon ng Christianity sa buong mundo. 'Di ba? So ang pinakamalaking network po talaga ay ang Christianity. Tama ba? Kasi napakalat yung yung gospel, 'di ba? Pero nagsimula lang sa ilang tao lang. Ilan lang ang core leaders ni Jesus Christ nung nag-start siya? 12, 'di ba? So ganun lang din, ments. Ang i-goal mo, dito nga sa I Am Worldwide, 10 lang eh. Para maging Crown Alpha Mentor eh. Tama ba? Kailangan mo mag-create ng 10 direct diamonds para maging Crown Alpha Mentor ka. 5 sa left, 5 sa right. Diba? Hindi na nga 12 eh. 10 lang. Diba? So, ibig sabihin, kung paano ginawa ni Jesus Christ na nag-build siya, ganun lang din yung gagawin natin. At kung paano tinuruan ni Paul si Timothy, okay, na mag-duplicate din para magturo ng iba. Yun din yung gagawin natin dito sa negosyo natin, sa I Am Worldwide. Gets po ba, mga mens? So now, let's talk about the duplication process. Okay, so ito, for sure narinig nyo na to sa ibang training kung paano yung duplication, lalo na sa topic na you to dreams or yung ladder to success natin. So ano ba yung duplication process? I do, you watch. Ibig sabihin, kailangan, kung magdo-duplicate ka, kailangan ginagawa mo tapos merong nakakakita na ginagawa mo yung ginagawa mo.
Ibig sabihin, halimbawa, nagdo-duplicate ka. Bigyan natin ng example. Nagdo-duplicate ka ng downline mo na gusto mo matutong mag-present ng IBP. Para matutong mag-present ng IBP yan with closing and handling objections and all, kailangan sama mo siya. O sama ka sa akin, meron akong IBP, panoorin mo ko mula simula hanggang dulo. Panoorin mo ko kung paano ko ibagsak yung presentation, pati closing, paano ko mag-handle ng objections. Yun yung best way. Kaya nga importante, attend ka ng training kasi hindi mo magagawa. Nagsha-shadow ka. Nanonood ka ng mga presentation, actual, hindi lang online, dapat pati face-to-face. Kaya kung mayroong mga face-to-face na presentation, kailangan pumupunta ka ng office, pumupunta ka ng mga offline presentation ng grupo mo kung meron, para mag-observe ka. Okay? Para nang sa ganun, magawa mo, ikaw mismo ma-implement mo sa sarili mo, and then, meron kang ma-build na gagawin din yung ginagawa mo. Tama ba? So yun means, I do, you watch. Ano yung pangalawa? You do, I watch. Ibig sabihin yung leader na binibuild mo, na dati sinasama-sama mo lang, dapat siya naman yung gagawa. And then para ma-ensure natin na parehas, okay, yung quality, kailangan nandun ka muna. Para nang sa ganun, kung meron siyang kailangan i-improve, ay mafe-feedbackan mo siya kasi nakikita mo kung paano niya ginagawa. Okay, next. Ano yung next step? I do, you do. Okay, ito yung part na hati na kayo. Okay? Ibig sabihin, pwedeng halimbawa sa presentation, o sige, ikaw yung halimbawa yung opening, yung mind setting, and then yung products. And then siya, yung binibuild mo, yung ano na, yung compensation plan. Tama ba? Hanggang closing. Something like that. So, maghahati kayo. And then, kapag nagawa nyo na yan few times, hayaan mo na siya. Kaya mga mens, pag ikaw hinahayaan ka na, ibig sabihin, kumukota ka na. Kumota ka na, mens. Halimbawa, pinag-IBP ka na ng mentor mo a few times. Halimbawa, mga 5 to 10 times. Hindi mo na pwedeng hinahatak pa yung mentor mo. Dapat lumipad ka na. Kasi mahihirapan kang mag-grow ng organization mo kapag lagi mo pa rin yung mentor mo. I mean, yung hindi ka makagalaw nang wala yung mentor mo. Pag hinahayaan ka na ng mentor mo, yan na yung time mo para mag-grow ka. Ako nga, mens eh. Nung sinabihan ako ni Mentor Pitch before na, 1 month lang after 1 month, dapat kaya mo na. Diba? Kaya talagang sinulit ko si Mentor Pitch yung nagsa-start ako sa I Am Worldwide. Pakausap ako ng pakausap sa kanya kasi gusto ko rin matutunan paano yung mindsetting niya, paano siya magbagsak, and then paano yung closing and all, paano mag-handle ng mga, kumbaga, in-observe ko kung paano. Tapos, nung ano na, nangyari, sabi niya, sige, papakinggan kita, feedbackan kita. So, meron akong client noon, pinakinggan niya ako, and then nag-feedback siya sa akin, ito yung mga kailangan mo improve, ito yung mga kailangan mo baguhin, etc., etc. Ganun siya. And then ako na yung gumawa. Ganun siya. So, ganun lang, mens. Hindi pwedeng habang buhay yung mentor mo, parang, nakadikit ka. Hindi ka lalago. Kailangan mong lumipad mag-isa. And then, mag-build ka rin ng katulad mo under ng organization mo. Okay ba yun, mga mens? So, para mas specific, kung training, kailangan mo umattend para matuto and then para ituro yung natutunan mo. So, attend trainings to learn then to teach. Attend IBPs to master presentation para ikaw mismo makapagkanda ka ng presentation. Kaya nga importante paulit-ulit means, 'di ba sabi nga repetition is the mother of learning. Kailangan paulit-ulit mong ina-attendan yung training. Halimbawa, itong topic na to, kailangan paulit-ulit mo din itong pakinggan para later on kaya mo rin itong ituro. Siyempre, i-apply mo muna sa sarili mo. And then, habang ina-apply mo sa sarili mo, tinuturo mo na rin to. Ganon siya. Hindi pwedeng hihintayin mong maging magaling ka bago mo ituro. Kailangan, kahit di ka pa magaling, itry mo na. Kasi hindi ka naman gagaling ka agad. Di ba? Hindi mo naman perfect agad. Parang IBP lang yan yung presentation natin. Gawin mo lang. Kasi hindi naman sa unang IBP mo, magaling ka na agad mag-present eh. Para ka pang monotone dyan eh. Ako kasi nung nag-start ako mag-present nun, monotone ako eh. Para akong, yung isa lang yung tono ng boses ko, walang pause. Nakakaantok. Pinakinggan ko rin yung sarili ko, inantok ako eh. Sabi ko, ano ba to? Tas bulol pa.
Ganun ako nung nag-start ako, nire-record ko yung sarili ko para alam ko kung alin yung babaguhin ko. Tapos nagpapa-feedback din ako, Mens, pakinggan mo nga ako mag-IBP kung okay lang. Kung masyado bang straightforward, may kailangan ba akong improve sa tono ko and all. Ganun ako, Mens. Kumbaga, paulit-ulit ko siyang ginagawa. So, paulit-ulit akong uma-attend and then ina-apply ko. Okay? So, halimbawa, presentation, attend ako paulit-ulit. Tapos kung ano yung mga naririnig ko na maganda, nino-notes ko talaga para kapag ako na mismo, o sige, sasabihin ko rin yun. Uy, maganda yun na. Okay yun na. Diba? Nakukuha nyo, meds. Yung training din, nagno-notes ako kasi balang araw, ituturo ko eh, ibabagsak ko eh. Kinukuha ko nga agad yung PowerPoint eh. Pag meron ako ina-attend na training, hinihingi ko yung PowerPoint. Bakit? Para ako rin, later on, ituturo ko rin siya. Tapos nagno-notes talaga ako. As much as possible nga, kung may recording, kinukuha ko yung recording eh. Di ba? Para pwede ko i-replay. Nakuha niyo mga ments. Attend mentorings to mentor. Verb po to hindi po to noun. Ibig sabihin yan, umattend ka ng mentoring, mag-shadow ka sa mga mentorings, para ikaw din, gagawin mo rin yung mentoring later on. Hindi pwedeng taga-attend ka lang ng taga-attend, pero hindi mo naman ini-implement sa'yo, pababa. Diba? Next, ano pa? Attend events to create one. Diba? Hindi ibig sabihin na gagayahin mo yung company event natin na meron kang pa Ji Chang-wook, meron kang pa Chubby Entrata, 'di ba? Mga Charlie Fleming. Hindi naman yung ganun kasi syempre ano yun eh, big scale event siya. So, kung ikaw a-attend ka, gagayahin mo magpapa-event ka rin, syempre small scale. Nakukuha nyo. Ibig kaya nga dapat observant tayo sa ginagawa ng kumpanya, sa ginagawa ng team natin. Bawa sa MVP, ang MVP nagpapa-event. Dapat nagpapa-event din tayo. 'Di ba? Yung mentor mo nagpapa-event, dapat ikaw din may mini event ka. Hindi kailangan sobrang mahal ng venue, pwedeng McDo, Jollibee lang or kung hindi McDo, Jollibee basta maghanap ka ng venue na pwede mong mag-gather yung grupo mo, mag-create ka ng event. Nagpapa-birthday ka nga eh. 'Di ba? Sino dito yung naghahanda pag birthday or pag may fiesta? Sino dito yung pag may fiesta naghahanda lalo na sa mga tradisyon ng Katoliko, 'di ba? May fiesta na tinatawag. O event 'yun eh. 'Di ba? Kung sa personal nga nagagawa natin magpa-event, what more sa negosyo natin, dapat nagpapa-event ka. 'Di ba? So yan yung kumbaga yan yung ilan sa mga kailangan na naduduplicate natin. How? Tayo mismo nai-involve muna tayo, nagiging observant tayo sa ginagawa ng company, ng team natin kung saan tayo under. Para nang sa ganun, tayo rin gagawin din natin siya. Kaya nga kapag may mga events, nagpapaano ko before nung nag-start ako, nag-ano talaga ako, nagvo-volunteer ako, gusto ko mag-usher, gusto ko ako sa registration, gusto ko rin sa ano yun sa likod, taga-abot ng mga ng mga pang-award. Gusto ko nagvo-volunteer ako noon kasi gusto ko malaman paano tumatakbo ang event. Ano yung mga tao na kailangan, ilan ang tao na kailangan, 'di ba? Minsan nga na delegate pa ako mag-print ng mga ng mga certificate eh. May ganun akong time. Kumbaga masaya ako na involved ako doon kasi na-visualize ko kasi yung sarili ko, darating yung time, ako naman yung gagawa niyang ganyang klaseng event. Okay? Next. Mga oras na. Yan, baka mag-overtime tayo. Next natin, train to teach others to teach. Ibig sabihin tayo, gagawin na natin. Di ba kasi nakapag-acquire na tayo ng mga knowledge through trainings and then ang goal na natin, tayo na ngayon yung magti-teach. Train to teach others to teach. Di ba? Ito yung pinakamahirap na part. Kasi ito na yung magkakaroon na ng resistance. Okay. Okay, pero kailangan talaga gawin natin kasi kung gusto natin magkaroon ng malaking organization, kailangan talaga tayo, mag-duplicate talaga tayo ng mga tao na nagagawa din yung ginagawa natin. So, kami sa Dream Team, ang ginagawa talaga namin, meron kaming talaga, speakership na program na kung saan bawat leaders aaralin talaga yung mga topics and then magre-return demo talaga sila ng mga topics sa amin para ma-ensure namin na naintindihan ba talaga nila yung topics na yun. Kaya ba talaga nilang ituro yung topics na yun? Kasi kapag meron na silang knowledge, madali na yung application.
'Di ba? Kasi kaya lang naman nahihirapan tayong i-apply ang isang bagay kasi hindi enough yung knowledge natin at hindi tama yung understanding natin dun sa knowledge na yun. 'Di ba? And the best way to learn is to teach. Alam nyo ba yun? The best way to learn is to teach. Kasi pag nagtuturo ka, nag-aaral ka. At kagaya nitong training na to, nung na-invite po ko sa topic na to, talaga nag-review ako ng notes. Ni-review ko yung mismong PowerPoint ko na to na ginawa ko din. Ako yung naggawa ng duplication and keeping na PowerPoint sa team namin. Siyempre, yan yung mga experience na, yung mga natutunan ko rin sa iba-ibang mentors, pinagsama-sama. So, kumbaga, naaral ko siya, inaaral ko siya, and then nare-refine ko siya. And then ako mismo, natututo pa ako kasi nagre-research ako eh. Di ba, nagre-research ako, nanonood ako ng YouTube, tapos nagre-research ako sa online, ng mga resources, ng mga materials. Ganun siya. Kaya mas lumalalim pa yung understanding ko sa negosyo. Ano pa? Conduct IBPs to teach others to do IBP. So gawin mo, kasi pag nakikita ng mga leaders mo na ginagawa mo, ma-inspire sila na gawin din nila kasi nagsi-step up ka for them. Ano pa? Conduct mentoring to teach others to mentor. So ikaw din gawin mo, kailangan nakikita ng mga downlines mo na ginagawa mo para sila din gagawin din nila. And lastly, create events to teach others to create one. So, hanggang kailan ka na magiging taga-attend ka lang ng event? Dapat may deadline ka. Kailangan, hindi ka lang taga-attend, ikaw din nagki-create ka na rin ng event or gathering sa team mo. Okay? So, ito, isa sa mga tumatak sa akin dun sa librong nabasa ko before, way back 10 years ago. Tagal na, no? Dun pa sa, sa dating company. Sabi dito ni Randy Gage, sa book niya, How to Build a Multi-Level Money Machine. It doesn't matter what works. What matters is what duplicates. Sobrang nag-struck sa akin tong tong sinabi niya na to. Ibig sabihin, hindi importante na magaling ka or effective yung ginagawa mong sistema sa'yo. Ang importante is nagagawa din ba? Okay? Nagagawa din ba ng iba? Simple lang ba siya na maraming tao ang kayang gawin yung ginagawa mo? Parang ganun yung ibig sabihin niya. Kasi halimbawa, meron kang in-implement, tas hindi naman magawa, hindi naman makopya. Diba? Paano magkakaroon ng duplication? Halimbawa, yung IBP mo, paiba-iba ka. IBP mo ngayon, next week, iba na naman. Diba? Buwan-buwan, iba yung IBP mo. Iba-iba yung bagsak mo. Diba, di ka na makopya ng leader mo kasi paiba-iba ka kung ano-anong dinadagdag mo. So, kumbaga, yung slide mo dapat di pa iba-iba. Standard. Meron kang standard na slide na sinusunod. At yun lang yung i-implement mo sa grupo mo para madaling makopya. Ganon siya. Ganon. Kaya nga ako na-appreciate ko sa MVP. Sa amin, sa team po namin, sa team MVP, yung slide po namin standard talaga. Kaya ever since, ganun na lang din po yung ini-implement namin sa team. Kung ano yung pinasa sa amin, hindi na namin babaguhin yun. Kung meron man, dadagdag konti lang, pero ganun pa rin yung format. Ganun po siya. Kasi ang goal natin maging simple para madali makopya. Next, ito po, isa sa mga pinaka-importante din para ma-ensure natin duplication is yung checklist. Kailangan meron kang checklist ng things to learn, things to do, and things to achieve na pwedeng sundan ng mga downlines mo na magagawa nila. So, ito yung mga example lang. So, kami sa Dream Team, meron po kami checklist, pero hindi po yan yung exact. Para lang may idea kayo. So, may listahan sila ng mga trainings na kailangan nilang panoorin kasi may recordings na po kami niyan eh. 'Di ba? Kasi tapos meron din kami ongoing na Dream Team Academy na kung saan pwede rin nilang attendan doon. So dalawa lang yan, attendan nila mismo sa amin or panoorin nila attendan nila sa I Am Worldwide or panoorin nila sa YouTube or i-replay nila yung recording. So maraming source. Ang importante matapos nila yung mga topics. So may checklist po yan. Actually, meron pang ibang topics. Pero ito yung mga topics na ako mismo personally na attendan ko sa I Am Worldwide. Kaya kung ano yung mga na-attendan ko, yun lang din yung pinapa-attendan ko sa mga downlines ko. Ganun lang siya kasimple. So meron na akong Google Drive ng mga recordings ng lahat ng yan. Okay? Next, things to do. O, di ba kanina, things to learn. Next, things to do. Ano yung mga ipapagawa mo or dapat magawa ng downlines mo? At ikaw din mismo kailangan nagawa mo.
Diba? Plug in sa company and team trainings, magkaroon ng ID, mag-process ng maintenance, pay in, gumamit ng products, mag-sharing ng testimonial, meeting after meeting, maging part ng group chat, i-follow yung mga BOD, staff mentors, uplines, i-like yung mga IAM and team pages, gumawa ng dream board, gumawa ng prospect list, magkaroon ng daily method of operation, prospecting, inviting, and follow-up, upgrade to executive account, conduct IBP, conduct training and mentoring, team launching, organize event. So, hindi naman yan all at the same time gagawin. At syempre, kung bago ka, hindi naman pwedeng maglo-launch ka na agad, di ba? Or mag-organize ka na. Ibig sabihin, yan yung mga kailangan. May checklist ka para at least alam mo na gagawin mo talaga siya. Okay? At i-schedule mo siya kung kailan mo gagawin. Especially yung DMO. Ano yung DMO? Yung Daily Method of Operation mo. So, halimbawa, sa team mo, may ini-implement na daily na ito yung gagawin mo, kailangan susunod ka dun. Okay? At kung ano yung mga schedule ng team, ng company, kailangan naka-calendar na yun sa'yo. Alam mo kung saan ka magpa-plug in. Okay? Kaya kailangan may checklist ka. Okay? At yung checklist mo na yan, hindi lang ikaw yung may hawak ng checklist, pati yung mga nasa under ng organization mo, kailangan may kopya ng checklist. Kasi baka mamaya, ikaw lang nakakaalam. 'Di ba? Next, things to achieve. So, ito yung mga kailangan ng mga goals na or mga target na mga ikaw mismo sa sarili mo at ng mga downlines mo. So, mover maker, rank up, sapphire pataas yan, give me 5 just for you, hit company and team incentives, millionaire circle, 1 to 9 million, okay, superstar circle, 10 million pataas, first car, sports car, supercar, house and lot. Okay, so para at least alam nung, halimbawa, binigay mo yung checklist na yan, alam nung downline mo na ito yung mga ito talaga yung mga mahihit niya dito sa I Am Worldwide, 'di ba? Imagine mo halimbawa, binigyan ka ng checklist, nakita ng downline mo to. Wow, magkakaano pala ako dito, magkaka supercar, house and lot. Wow, kikita pala ako ng million dito. 'Di ba? So, importante 'yun na syempre mas tumataas sila yung belief nila sa ginagawa nila. Lalo na kung alam nila yung magiging progress nila dito sa negosyo na to. Ano pa? Okay, so ano pa? Ayan. Duplication process, learn, apply, teach. So again, yung parang going back dun sa kanina, kailangan uma-attend ka ng trainings. Bakit ka uma-attend ng trainings? Para matuto, magkaroon ng knowledge, and then para may i-apply ka, and then para may ituro ka. Okay, kaya kami sa Dream Team ginawa namin na strategy is may training program kami na ginawa sa Dream Team, meron kami mga return demos, at meron din kami mga speakership program or parang workshop na kung saan mahasa talaga sila na mag-speak or magsalita or mag-train. Okay? Next, duplication of results. Okay, ito is sa mga natutunan ko sa duplication of results is itong tatlong to. Okay? I am next, who's next, what's next. Okay, ibig sabihin, kapag merong nagka-resulta sa organization nyo, halimbawa, upline mo, naglabas ng first car, kailangan mag-next ka agad. Uy, naglabas na yung mentor ko, kailangan may result ako. Ako na yung mag-next. Diba? Eh, paano kung yung mentor mo hindi naglabas? Okay lang. Tingnan mo yung susunod na mentor. Halimbawa, ayaw niya, syempre, wag mo intayin. Baka mamaya 5 years na, di ba? Hindi pa rin naglalabas, di ba? Unahan mo na. Pwede yun, wala namang masama doon. So basta, sa I Am Worldwide, dami naglalabas eh. Di ba? Kahit hindi mo natignan yung mentor mo, lalo na kung wala ka na talagang mentor, nag-quit na. Tingnan mo na lang yung mga successful. Pag may nauna, next ka na. Tapos, para ma-ensure yung duplication, sino magne-next? Kaya yung next stage is who's next. Kailangan mo magkaroon ng key person sa baba ng organization mo na ipaproject mo na magne-next, na maglalabas ng resulta. Okay, and then kapag ikaw, meron ng mga nag-next, kailangan what's next? Ibig sabihin yung first result mo, kailangan palitan mo na. Or kailangan may bagong nakikita yung mga downlines mo. Okay? Kasi or else magiging stagnant yung growth ng grupo. Kailangan laging may bago, laging may nahihit na bagong resulta. Okay? Hindi man car, basta nakakahit ng incentive or tumataas yung M circle, 'di ba? Nakakapag ano pa ba? Nagra-rank up, etc. Okay, yun yung basic principle natin sa duplication of results. Kailangan mag-next ka, kailangan may mag-next sa'yo, at kailangan mag-level up yung unang resulta mo. Kailangan pataas ng pataas. Okay, are you learning po mga mens?
Next natin is, okay, yung duplication of results, merong dalawang phase siya. Yung theoretical phase at yung practical phase. Ano yan? Parang board exam lang yan ah. Okay, bakit ko po yan nasabi? Okay, ibig sabihin, hindi pwedeng yung resulta mo, naglabas ka ng resulta tapos ampaw ka. Ano yung ibig sabihin nun? Naglabas ka lang ng resulta pero wala kang alam. Or mali yung mindset mo, di ka nagte-training. Ang ibig ko lang sabihin, dapat bago ka maglabas ng resulta, tamang mindset yung meron ka kung bakit mo nilabas yung resulta mo. Kaya kailangan you have to acquire the right knowledge, skills, and mindset sa training, sa mentorings, at sa mentor mo na nag-guide sa'yo. Kailangan tama yung way ng pag-iisip mo nung nilabas mo yung resulta. Halimbawa, yung first car mo. Hindi kasi yung parang pinilit mo lang ilabas. 'Di ba? Yung ibig ko sabihin. Kaya kailangan nagte-training ka, hindi pwedeng naglabas ka lang ng resulta. Okay? Kasi pag yan, sinimulan mo ng mali, yan yung mapapasa mo down the line. Mali din nila gagawin yung duplication of results. Okay? So, ano yung mga kailangan ma-achieve natin na goals at ano yung formula? Okay, so ito yung mga yan. Become a mover, mover maker, hit bonuses, achieve elite executive rank, sapphire and up, achieve six-figure income, achieve first car, sports car, supercar, and house and lot. Kumbaga, ano yan na, in particular order, hindi pwedeng mauna yung house and lot. Okay, achieve first million and up. Kasi yan yung formula eh. Yan yung tinuturo sa atin. So, ibig sabihin, kailangan masunod mo to. Okay, at the same time, pag nagawa mo to, kailangan may sumunod sa'yo. May mag-next. Pag nag-mover ka, that may nag-mover sa'yo. Kung naging mover maker ka, that may naging mover maker sa'yo. Kung nakahit ka ng mga bonuses, dapat under mo may makahit. Kung nag-rank up ka, kailangan under mo may nag-rank up. Pag naka six-figure income mo, kailangan under mo meron naka six-figure income. 'Di ba? And so on and so forth. Okay, next. Ang next natin is retention. I'll try to be quick. Kailangan matapos tayo agad. So, retention is emotional before it's financial. Okay, ang pinag-uusapan na natin is paano natin mapapastay yung mga tao long enough hanggang maging successful sila. Okay, so ibig sabihin, ang tao pala hindi nagsistay dahil lang sa pera. Okay, nagsistay sila, tumatagal sila because of many reasons. Hindi lang about dun sa kikitain nila sa I Am Worldwide. Ano yun? Number one, may belongingness. Yun na-feel nila na part sila ng something bigger. Okay, so ito pala yung mga kailangan na iniisip din pala natin. Paano natin mapapapil sa mga tao natin na belong sila? Na hindi sila, alam mo yun, hindi sila parang, ano ba tawag doon? Kasali sila, parang ganun. Okay, so kailangan mong mag-create ng mga strategy or mga activities na magkakaroon ng sense of belongingness, mafe-feel nila na may progress, mafe-feel nila na may mentor talaga sila, na may malasakit, may growth path, ibig sabihin meron talagang may patutunguhan yung ginagawa nila. And lastly, may community. So ngayon, magdi-discuss ako ng mga strategies na tatamaan niyang 1, 2, 3, 4, 5 na yan. Okay, nang sa ganun, ma-ensure natin na mabawasan yung attrition, ma-minimize yung attrition at mapataas natin yung retention. Ibig sabihin yung magstay sila. Okay, hanggang dumating yung time na maging successful sila dito sa negosyo natin. Okay, so ano yung mga retention strategies natin? 10 to. Tatry kong tapusin ng 15 minutes para matapos tayo ng exact 9. Okay? So number 1 is onboarding system. Kailangan mo ng orientation within first 72 hours. Kailangan yung checklist mapasa mo agad sa kanya. Okay, at meron kang regular mentorship schedule. Okay, na meeting after meeting mo sila kapag may mga trainings, may mga presentation, may mga gathering or events. Okay, at maganda kung meron kang training program and speakership program dun sa binibuild mo ng organization. Okay, so pag bago ka, mag-plug in ka sa kung may onboarding system yung grupo mo. Okay, kapag wala, gumawa ka ng onboarding system. Okay? Next, first win principle. Ito na natutunan ko rin to kay Eric Worre, yung first win principle. Ano ibig sabihin nito? Kailangan sa first, di ko lang sure kung tama, first 60 days or first 6 months ng distributor mo, kailangan makaranas sila ng first sale
first invite, first attendance, first pay-in, first check. First, ibig sabihin small wins. Kapag naranasan nila yung kahit anong first sa within 6 months nila sa I Am Worldwide, 70% yung chance na magstay sila. Ito malupit. Sabi niya to hindi to galing sa akin. Sabi ni Eric Worre. Okay, alam mo ba na pag lumampas ang 6 months na walang naranasan na first sale, first invite, at kahit anong first dyan, 20% na lang yung chance na magstay siya. Kaya very crucial yung first 3 to 6 months ng distributor natin. Kailangan makaranas yan ng, sabi nga ni Eric Worre nun, at least $1. Kailangan kumita yan na at least $1. Magkano yung $1 sa peso? 59 pesos. So, wala naman tayo yatang, may ganun ba tayong product na may ganun tubo? Kahit makabenta lang siya ng isang box ng barley, 70% yung chance na magstay siya sa organization. Diba? So, hindi lang naman yan benta, mga small wins, may na-invite siya sa presentation, naka-attend siya ng training, ng event, di ba? Basta first win, kailangan maranasan within 6 months. Ano pa? Number 3, consistent communication. Means, dahil tayo ay online na, mas madalas tayong nasa social media, okay? Minsan, yun na lang yung means of communication natin, di ba? So, ano ba naman na mag-like, comment, or share tayo dun sa mga downlines natin? 'Di ba? Yung dumaan sa ano natin mag-like na tayo, mag-comment, or kung maganda yun, i-share natin. Basta engage tayo para maramdaman pa rin natin, maramdaman pa rin nila yung presence natin as mentor nila kahit hindi natin sila kasama. 'Di ba? Kaya ako na-appreciate ko pag yung mga upline nagko-comment, nagla-like, nagha-heart, 'di ba? Lalo na sila press, tsaka sila VP, sila GM, pag sila nag-engage talagang, 'di ba? Nafi-feel mo na wow, parang ano pa rin sila. Ano 'yun? Parang nare-reach pa rin natin sila or nandyan lang siya, nararamdaman natin yung presence nila. So ganun din yung mga downlines natin sa atin. Ano pa? Kumusta greet on occasions? Kumusta message, chat, call, kahit anong means na magre-reach out tayo dun sa tao. Minsan kasi minsan iba yung effect nung kapag tayo nangungumusta nararamdaman ng mga tao yung care. No, uy, may pakailan pa pala yung mentor ko, kinukumusta niya ako, parang ganun. So, yun, maging intentional tayo sa ganitong bagay, yung consistently communicating with our downlines, our leaders, especially yung binibuild natin. And batiin natin sila birthday, 'di ba? Merry Christmas, Happy New Year, Happy Valentine's. Kaya kailangan may listahan ka ng mga leaders mo na gusto mong makip, 'di ba? Para wala kang makalimutan, 'di ba? Next, voice messages or voice call or voice note. 'Di ba? Para pag may mga hindi ka ma-chat, sabihin mo iba kasi may feelings, 'di ba? Pag naririnig nila yung boses natin. And syempre, present sa group chat. 'Di ba? May group chat ka na ginawa para sa team mo pababa, kailangan bumobomba ka doon. Hindi pwedeng sila lang yung bumobomba. Kumbaga, ikaw yung pinakaunang bobomba doon sa group chat na ginawa mo kasi ikaw yung CEO Ikaw yung 001 ng grupo mo. So, dapat ikaw pinakamaingay. Next, build good relationships. Okay, so hindi ko to i-discuss kasi ibang kumbaga ibang training to. Pero aralin mo yung DISC and aralin mo yung 5 love languages. Kasi the only way na matama yung pag-treat mo sa tao mo is pag naaral mo kung ano siya. Kung ano yung personality niya, kung dominant ba siya, influential, steady, corrective. So iti-treat mo siya based kung ano yung personality niya. Sa love languages din, mamahalin mo or ilalove mo yung mga downlines mo based sa kung ano yung love language nila. Diba? Acts of service ba? Affirmation, touch, gifts, quality time. So, dapat, tanungin mo. Pasagutin mo sila ng test ng DISC tsaka 5 love languages para alam mo. Pag-aralan mo. Kasi dapat, again, pag nagbibuild tayo ng relationship, intentional tayo. Okay, hindi pwedeng sila yung nag-a-adjust sa atin. Dapat tayo yung mas nag-a-adjust kasi tayo yung leader And lastly, bondings. Okay, importante na may regular bondings kayo, kumakain kayo together, nagko-coffee, umiinom, 'di ba? Or kung ano man, basta meron kayong ginagawa na together na hindi kumbaga walang kinalaman ng negosyo, 'di ba? From time to time, pero hindi naman everyday. 'Di ba? So importante din yung mga bondings kasi diyan mas lumalalim yung relationship, diyan mas nakikilala mo yung downline. So kaya importante tayo, open tayo sa buhay natin,
open tayo sa mga downlines natin para at least alam din nila yung kilala din nila tayo at the same time kilala din natin sila. Kasi yun naman yung relationship, 'di ba? Dapat nagkakaintindihan kayo parehas, both sides. Okay? So importante yung mga bondings na ganyan. Kaya nga kami, the reason why lumipat din kami sa Las Piñas, bukod sa syempre, meron tayong IBC Las Piñas, ay mas malaking place. Kasi before condo lang kami. Kumuha kami ng house sa BF Homes na malaki, na merong space na pwede naming i-gather or i-banding yung leaders namin or yung team namin. So, very intentional kami sa part na yun. 'Di ba? Na 'di ba hindi man kami makapagpagawa or makakuha agad ng mansion, house and lot. Kumuha muna kami ng mas malaking place na kung saan pwede namin mabanding yung grupo namin. Okay, which is sulit naman kasi halos madalas po dito sa bahay. Okay, so next. Sabi dito sa Hebrews 10, verse 24 to 25 ESV, and let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together, as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. So, biblical din po ang pagmi-meeting at pagbabanding. Di ba? Sabi, wag daw natin i-neglect na magkita-kita, mag-meet. Di ba? Kung malayo naman yung i-meet mo, o di Zoom. Di ba? Importante nag-meet. Di ba? To stir up, love and good works. Okay? So, kaya dyan mas nano-nurture kasi yung relationship. 'Di ba? Sa retention kasi, sa pag-usaping retention, ang pinaka nangingibabaw talaga dyan ay relationship. 'Di ba? At kahit tanungin mo pa lahat ng mga successful networkers sa iba't ibang bansa, iba't ibang company, 'di ba? Yan lagi ang bukang bibig nila. Pag uma-attend ako ng mga trainings, even international, puro yun yung lumalabas pag retention ang pinag-uusapan. More on relationship building. Okay, next, number 5, recognition. Kailangan kung nagke-create ka rin ng events, gathering na kung saan nare-recognize mo yung mga leaders mo, paggawa ka certificate or poster na pwede mong i-post sa page or pwede rin yung hard copy, di ba? So kami sa Dream Team ginagawa namin may annual event na kung saan nare-recognize yung mga top performers ng team. So ginagaya lang naman namin yung ginagawa ng company at ginagawa ng mother team. So gagawin mo rin yun sa'yo and then i-make sure mo may gumagawa din nun sa'yo pababa. Okay, next, results. Di pwedeng edad lang ang nadadagdag sa atin taon-taon, dapat pati resulta. Okay, kaya kami, minimake sure namin yearly, meron kaming na-achieve sa I Am Worldwide, sa company, or meron kaming nadadagdag na resulta. So, di pwedeng edad lang, di ba? Huwag kayong papayag na yun lang ang result mo. Next, follow the formula. Release your first car. Kung bago ka pa lang, kailangan may deadline ka dito. Kung kailan mo ilalabas yung first car mo, consult your mentor. Next, be part of the top performers consistently. Hindi pwedeng pamparami ka lang dito, mens. Kailangan ginogol mo na sa poster ka at nasa billboard ka. Bakit? Hindi lang para ikaw ay ma-recognize, pero maging inspiration ka sa iba. Okay? Kasi yung mga mentor, yung mga downline mo, pag wala silang nakikitang bago sa'yo, mens, yan? Kumbaga, nawalan sila ng gana kasi kumbaga, magse-stay sila kasi nakikita nila may nangyayari sa'yo. Minsan kaya sila nawawala kasi wala silang nakikitang bago. Ganun siya. O, kumbaga, isa lang to, mensa. Marami naman tayong factors to consider, pero malaking factor ang results. Ano pa? Hit incentives, improve lifestyle, and upgrade ASAP. Okay? Ibig sabihin, pag nakikita ka ng mga downlines mo, hindi pwedeng pahirap ka, mens. Kailangan payaman ka, mens. Di ba? Kaya dapat ini-improve mo rin ini-increase mo yung psychological wallet mo. Ine-aim mo talaga na tumaas yung income mo. Kasi pag ikaw nakontento ka na lang sa maliit na kita, ay wala. Talaga mangyayari. Okay, next. Reward incentive. Kailangan meron kang pa-reward or pa-incentive sa team mo. Hindi pwedeng si I Am Worldwide lang nagpapa-incentive. Hindi pwedeng yung upline mo lang nagpapa-incentive. Dapat ikaw din, kahit maliliit na bagay, di ba? Magpa-incentive ka ballpen. Di ba? Halimbawa, yun pala yung kaya mo, notebook. Di ba? Power bank. Di ba? Hindi naman kailangan mahal. Basta ibig sabihin, may binibigay ka product. Di ba? Clear book. 'Di ba? Kami last time nagpa Boracay. Pero kumbaga before nag-start kami kahit yung mga mga simple lang, yung mga nagpapa-buffet, dinner buffet ganyan. 'Di ba mga worth 1,000 or 1,500 na reward.
'Di ba? So, something like that. So, pwedeng activity-based or productivity-based. Ibig sabihin ng activity-based, ibig sabihin, o pag umattend ng training buong buwan, o may raffle entry, something like that. Productivity-based, ito yung sales na to. Bawa RQB, pwedeng RQB-based, or pwedeng number of direct referrals, or depende sa package na napapayin. Okay, next. Monitoring and evaluation. Importante rin to as retention strategy. Bakit? Kasi pag may monitoring and evaluation system ka sa grupo mo, nararamdaman ng mga downlines mo na may pakialam ka talaga sa kanila kasi minomonitor mo pa sila. 'Di ba? Ibig sabihin may plano ka sa kanila kaya mo sila minomonitor, 'di ba? And ini-ensure mo na nagpa-progress or nag-i-improve talaga sila. Actually, may ganito kami nung binuo ni Mentor Pitch yung All Stars before, may monitoring si Mentor Pitch kami. Actually, way back before pa talaga, may ginawa sa amin ganito si Mentor Pitch, which is yun lang din yung ginagawa namin or ini-implement namin. So kung ano yung ginagawa lang din sa amin, yun lang din yung ini-implement namin. 'Di ba? Importante kasi to, kung wala kasing data, kung wala kang numbers, you cannot improve. 'Di ba? Kasi diyan mo may evaluate, halimbawa, ilan lang yung sales mo. 'Di ba? Ano ba yung mga activities? 'Di ba? Magbe-base yan kasi sa numbers eh. Kung ano yung sales mo, depende yan sa activities. Tapos yung mga number ng marunong mag-training, number na marunong mag-IBP, importante din yan kasi doon mo mabe-base kung healthy pa yung organization mo or hindi. Kasi pag ikaw na lang, 'di ba? Kailangan mo na mag-build ng mas marami pa. Okay? And then yung sukatan talaga na nagpa-progress yung team mo ay yung merong nagiging millionaires, car achievers at may nagra-rank up sa grupo mo. Okay? At yung leaders mo, nagkakaroon na ng leaders under them and leaders na nagpapa-event na din under mo. Okay? And last two natin, retention strategy, patapos na po tayo, ay number 9 is safe space culture. One way na mapatagal natin or mapastay natin yung mga tao natin is maramdaman nila na safe sila, na pwede silang mag-fail or magkamali. Hindi natin sila i-judge pag nagkamali sila. Na pwede mapagod at magpahinga. Kumbaga, i-respect natin. Bawa, pahinga lang muna ako. Kumbaga, i-respect natin, hindi yung papagalitan natin, imamak natin, ipapahiya natin. Kumbaga, kailangan maramdaman kasi natin nila na may care. Na pwede magtanong. Hindi natatakot magtanong yung mga tao kasi i-judge. Di ba? So, wag tayong mapanghusga na mentor. Ano pa? Pwede mag-suggest or pwede mag-voice out nang hindi minamak, nang hindi napapahiya, nang hindi na i-invalidate. Okay? Retention dies in fear-based environments. So, yung mga tao minsan, nawawala sila hindi dahil sa wala silang result, nawawala sila dahil yung environment na meron sila is fear na yung nararamdaman nila. Fear na magkamali, fear na magpahinga, 'di ba? Bawal magpahinga, bawal magtanong, bawal mag-voice out or bawal mag-suggest. So importante na nafi-feel nila na merong safe space culture. Okay? And lastly, ayan, meron nagsabi ng agree po men, totoo. Okay? And lastly, leader accessibility. Okay? So as a leader, okay, ang tignan mo yung sarili mo ha. Huwag ka titingin taas. Tingnan mo yung sarili mo. As a leader, importante, consistent tayo. Hindi tayo yung power na power tayo ngayong buwan, next month, di tayo mahagilap ng mga downlines natin. Nag-ano tayo, nagso-soul searching. Hindi siya pwedeng ganun, mens. Kailangan, consistent tayo. Hindi man tayo 24/7 present, available sa mga tao natin, pero at least man lang, consistent tayo na kung saan nila tayo pwede makita. Halimbawa, ikaw may mga regular meetings ka, regular mentorings ka, na talagang imi-meet mo yung mga leaders mo, hindi yung pabugso-bugso lang or kung kailan mo lang naisipan. So may schedule, 'di ba? Ano pa? Predictability. 'Di ba? Hindi yung yun nga parang medyo related din dito sa consistency. Predictability is alam nila kung saan kanila mahahanap, paano kanila makokontak at the same time, yung hindi ka na lang biglang nawawala nang walang paalam. 'Di ba? I mean, ini-inform mo especially core leaders. 'Di ba? Alam nila kung nasan ka, alam nila kung kailan ka mawawala or alam mo yun, kahit pa paano nag-i-inform ka para at least hindi nila na-feel na parang naiiwan sila or parang left behind sila. Okay?
And lastly, ito yung pinaka natutunan ko sa retention is the rise and fall of an organization is largely dependent on leadership. Kapag may nangyaring hindi maganda sa grupo natin, tayo talaga yung sisisihin. Kasi, kumbaga, tayo kasi yung leader eh. 'Di ba? So, kung gusto natin na mag-prosper yung grupo natin, kailangan observant at aware tayo sa kung ano yung mga ginagawa natin, ano yung mga actions natin, kasi magmamanifest yun sa grupo natin. Kaya kung ano man yung mangyari, syempre tayo, liable tayo dyan, tayo yung accountable dyan. Diba? Kaya importante yung pagiging consistent and predictable leader natin, yung maaasahan tayo, yung consistent tayo, hindi yung based sa emotions yung pagpapakita mo. Pag hindi ka okay, hindi ka magpapakita. Pag okay ka, doon ka lang magpapakita. Hindi siya ganun. Pag leader ka, kailangan you show up even when it's hard. Even challenging yung situation mo. Kailangan you show up as a leader. 'Di ba? Kasi ikaw yung tinitignan, ikaw yung tinitingala. 'Di ba? Yung tao, ikaw ang nilulook up, sa'yo kumukuha ng energy, ikaw sa'yo kumukuha ng inspiration, empowerment. So importante yung pagiging consistent natin as a leader. Okay? So lastly, sabi dito, sponsoring builds numbers, duplication builds leaders, and retention builds longevity. Okay? So kung gusto natin na makapag-build ng malaking organization, importante yung duplication para maraming leaders at dumami yung leaders na yan. And at the same time, yung retention, yan yung magpapatagal at magsusustain ng grupo natin. Okay? So, thank you. I am Worldwide Movers. Maraming salamat po sa lahat ng umattend ng ating training. I hope marami kayong natutunan sa ating topic.